namin sa Citygate Outlets. Ayan, so ang Citygate Outlets is one of the famous outlets here sa Hong Kong. So check namin kung may mga mabibili kami. Pero ayan o, pagpasok mo pa lang meron ng A6. MLB. May popcorn, may Puma, at sobrang daming tao ngayon. Holiday kasi mukhang madami pa rin naka-sale. Ayan si Under Armour naka 50% off. Tapos kapag ka naka-tatlo ka o may 30% off ka pa. City Chan, Casey's, may North Face dito. North Face, Puma, New Balance, Fila, Adidas, Ray-Ban, and Rockport. There's also a body shop upstairs. Nasa may Citygate po rin kami. Hanap lang kami ng pagkakainan ng lunch. So, mukhang mura dito. Ayan, sa Manhua. Ito na lang. Mukha naman silang mura kaya dito kami kakain na rin. Hi guys, so nandito kami ngayon sa Manhua dito sa tapat ng Citygate Outlet. Medyo affordable naman yung mga meal nila. Tapos pag mag-order ka ng food, dito is kano lang yung QR code ayun. Tapos mag-order ka na ng food. So doon mo makikita din yung menu. So yung in-order namin is sa akin yung beef with scrambled egg and beef and rice. Tapos yung sa'yo, barbecue pork with egg. Pork ribs with egg. So ayun, automatically masasend naman yung order sa kitchen. Tapos i-serve nila. Nag-order lang kami dito via this QR. Ayan, oo. Discount lang namin. Tapos nag-order kami parang food panda ba? Tapos parang masasend na sa kitchen yung order. Sintay na lang daw namin. Tapos mamaya paglabas, doon ka lang kayo babayad. Tapos namin kumain. Kaso, pinifigure out namin paano kayo magbabayad. Kasi, nag-order nga kami through the QR kanina. And may cashier lang doon. Yun sa likuran. And, hindi kami sure kung papakita lang ba to or tatawag kami ng mga staff dito. Tanong na lang namin. How we pay? Cashier. We show this sa cashier. Okay. Thank you. Hi guys, so after ka namin mag-shopping sa Citygate Outlet, shopping kami ulit dito sa Ladies Street or Ladies Market. So dito yun sa Mongkok Station. So pag baba mo ng Mongkok Station, exit D. Exit D. Ayan. So ayan, hanapin lang namin yung exit and then update namin kayo kung ano yung mga mabibili namin mamaya. Hi guys, so nandito na kami ngayon sa, hindi ko alam pero parang Pasnicker Street naman na to. So nag-exit na kami sa letter E pala. E2, hanapin nyo lang yung exit na E2 kapag sa Mongkok kayo bumaba. Yeah, instead of D, mas madali pala pag sa E2. Kaya E2 kami ngayon. Hahanapin yung sneaker seat. Anyway, papakita namin sa inyo kung ano itsura dito. Ito, mamimili din kami ng pasalubong dito mamaya. So as early as na may mga naka-open naman na. So parang yan nga, Divisoria. So doon kami mamimili mamaya ng souvenir or pasalubong kasi sobrang mura daw doon. Okay.
So wait lang, hanapin muna namin yung umpisa ng Sneaker Street. So guys, nakita na pala namin yung Sneaker Street. So may mga tinignan na kami dyan kanina sa ayun sa yung Nike na yun. So may Tonic, tapos Wonderful, may Adidas pero sports house siya. So yung Flower Mountain, ayan, sarado. Tapos check lang namin dito yung ano dyan, yung Asics. Ay Converse, tapos may Nike pa ulit nun, tsaka Adidas and Vans. Tapos alam ko nandun yung New Balance. Tawid muna tayo. So i-share ko lang yung plano namin bilhin ni Bren. O yung plan ko, ito talaga. The Vomero. At $719 na lang. Kasi this is around 8,000 or 9,000 sa Pinas. Ito, sobrang gusto ko kasi yan. So, I think bibili namin mamaya. Mag-ikot-ikot muna kami ng iba. Pero, ayan, sobrang mura. Mura na siya. Marami pang mura dyan. Halos lahat na kasi na. Kasi nga, it's Chinese New Year. Eh. May Adidas, may Hoka, may Asics, may New Balance. Ito, New Balance. Sobrang mura. Hi guys, sobrang overwhelming dito sa Sneaker Street. Ito, nasa Vans kami ngayon. Tapos parang ikot, mabubudol ka talaga dito. Ito, may Nike ulit. And then just across the street, ayan, may Converse ulit, may New Balance, may Nike, then may Adidas. Tapos yun, may New Balance, shit. Magkakatabi sila. New Balance na NB, New Balance na. Yun. May Nike dyan. May Nike ulit dyan. May Nike ulit dyan. May Adidas dyan. May Skechers doon. May Adidas dito. Itong Nike pa nga na to sarado. Ayan. Now, kayo talaga yung mapapagod eh, sir. Siyempre, natingin ng Vans. Magkakano yung mga Vans? Magkakano? 759 yung tinignan. 799. 759, so 800. So nasa 5.6. 5.6 siya. May 15% off the one Oh, may 15% off pa. Oh. for one item. Tapos pag bumili ka ng tatlo na siya 30% off. Ayun oh, may 15% off. Tapos may 30% off kapag tatlo. Okay, nasa sports house kami currently ni Rex. Nahanap na namin yung gusto naming shoes. And it's this shoes. It's Vomero 5. Vomero 5 ng Nike. Its original price is $799. Pero kung bibili daw kami ng dalawa, $790 na lang siya. As part of the sale promotion. Ayun. Pero subukan namin tumawad pa, pakibigay na 700. Hi guys, so nandito kami, papasok kami sa GU. May branch na siya ito sa Hong Kong. So try namin. Check namin kung mas okay din ba yung mga clothing nila dito. So galing na kami ng galing na kami ng GU kanina. Dahil Pero- may gusto pa kaming bilhin, kaya pupuntahan namin ng Uniqlo dito. So pumunta kami ng Uniqlo kasi parang every country na pinupuntahan namin, dapat meron kaming purchase from Uniqlo as a Uniqlo guys. Ayan, so nasa 5th floor daw siya. Currently nasa 3rd floor kami. And so akit tayo ng 4th, tapos sa 5th floor siya. Ang ganda. So ang ganda guys, so, check nyo. Ganda yung mga malls nila dito. Grabe. Kakaiba. Pero pila na dito. Isa pang, ito mo naman yung escalator, oh. Grabe yung taas ng escalator. So nasa 4th floor na. Ito yung sobrang taas ng escalator. Ayun pa yung 5th floor. So imagine nyo na lang. We found the Uniqlo. And now we are talking. This is the Uniqlo experience. Let's go! Hello, so bumalik muna kami sa accommodation namin to rest a little bit.
Galing kami sa Mongkok. So nag-enjoy kasi kami sa pagsha-shopping doon. Nakabili kami ng mangilan-ngilang mga items lang naman. So we'll make a separate vlog about that. Kung ano yung mga pinamili namin. And then, ngayon, pabalik kami sa Mongkok para mabili naman ulit. Sa ladies street namin na tawag, ladies market. Ladies market naman ng mga pampasalubong. And maghanap na lang kami doon ng pang-dinner namin. Kasi gutom na kami. Yes. Hindi kami merienda, sobrang Occupied doon. Overwhelmed Sa and mga- occupied sa mga... binili namin kanina. Okay, so we're going now to PST station ulit. Madaming tao na naman sa labas kasi kakatapos lang din ng fireworks display sa may harbor, sa may Victoria Harbor. Loko, pabalik na ulit sila sa mga accommodations nila. Pero kami mas pinili na lang namin na manatili na lang sa hotel room namin kasi kailangan na namin magpahinga. We've spent so much time walking around Ngongping and Mongkok today. Kaya humiga muna kami para stretch ang aming mga likod. So, ito na. Buti na lang, sobrang lapit lang namin sa TST station. Ilang steps lang or ilang minuto lang na paglalakad. Papasok na kami dito. There, papasok na kami dyan. So, di kami pinapasok dun sa entrance sa N5 nung istasyon. Entry nung istasyon kasi may crowd management pa rin siguro dun sa loob ng train station. Kasi kakatapos nga lang ng ang tawag doon, ng fireworks display. So, dagsaan na naman yung mga papasok sa train station para magsiguriyan sa kani-kanilang mga bahay or accommodation. Pauwi. So, ang sabi, hanapin daw namin yung letter P, entry P. Oo. It's around... Ito to, dito. Ayun, may entry dito. Pwede na dito. Ito na lang yung papasukan namin. Malapit lang din siya. Umikot lang kami ng konti. Ay, no entry din. Unfortunately, nakasara din pala siya. So, hanap ulit kami ng papasukan. Okay, eto. May isa na namang entry na dito. Away sila. Nag-aaway sila. Ang sabi niya. Kasi nila sa tayong babae kasi para may chat yata or ka-text yung ano. I said to you, I already... Oh my God. Where is the open entry? 这里不能进啊！你不能靜，你一直去看到 B 出口，開出口，開咗。 B2. B2. B 呀、係啊，行前少少見到㗎啦，普通人路嗰度啦。 Thank you. Naku. Umikot lang kami so babalik kami sa pinanggalingan namin sa Mirador. Wala. Ano? Ay, ano ba to? Mali pala. PSP pa din yun. Okay. Pang-apat na namin na ano to na istasyon. Sana naman open na sila. Is this open? Wait lang. No entry pa din. No entry pa din. No entry. Okay, so ang problematic lang ngayon dito kasi ang hirap ng tren kasi may okasyon pa nga. And the crowd is everywhere. The people are everywhere. Napakadaming tao. Tignan nyo naman.
Napakadaming tao na nagdaraan, naglalakad. Shit, ang daming kapag pag-ibig. Ako. Oo. So, napag-desisyonan namin, nakakain na muna kami ng dinner since wala kami masakyan na tren pa papunta ng Mongko. Ito, mainam naman itong restaurant Kowloon. Ito yung menu nila. Sino pwede mo? Ay, may rice meal naman. Pwede na, we can have that for dinner. Nasa loob na kami ng restaurant. Medyo chaotic lang. Kowloon restaurant. Yeah, Kowloon restaurant. Isa sa mga Restaurant Kowloon. Michelin. Michelin star. Ilagay ko na kaya lahat. Oo. So that's buttered pineapple bun. Yun na yun. Okay. Napalaman siya, akala ko ilalagay siya sa taas. Taste test. How's it? Okay naman. Saan na una yung appetizer? Ano? Hindi ko ma-explain. Parang ba sa kung masarap daw, so lang. Okay, that's it. Itong crust niya actually masarap. Itong crust. This is our food. Dumating na siya. Uy, ano yan? Sorry, kasi In-order ni Rex. This is mine. Kain muna kami. Hi! So we're back here in Mongkok. And ayun, we just had our dinner sa restaurant Kowloon. yung serving doon malaki, in fairness. Nakakabusog naman siya. Nagbayad pala kami ng $247. Okay naman compute kung magkano. Which is, yun ito okay na kasi may appetizer kayo or yung dessert. Meron na ano yun, yung dessert na pineapple bun na may butter. Buttered pineapple bun. At Ban? malaki yung serving. Hindi tinipid talaga. Kaya I think goods na. Goods na siya for its price. Tapos, ayun lang, medyo sigido lang yung mga tao na staff doon kanina kasi dahil siguro ang haba or ang dami pa rin nakapila sa labas. Kaya parang for us nape-perceive namin as pagiging rude na yung attitude nila sa mga kumakain na customer kasi kahit may kinakain ka pa on your plate, parang gusto na lang kunin yung plato mo para linisin yung table. Gusto nilang matapos ka kaagad, gusto nilang paalisin ka kaagad. Kaya hindi mo pa na-enjoy yung pagkain mo, you haven't had your drinks finished. May tira ka pang isang, ano ba ito nagkagayan yung camera ko? May tira ka pang isang tipak ng karne sa plate mo pero tinatanggal na kaagad din. Yun ang hindi ko nagustuhan dun sa place na yun. By the way, ang chika doon ay it's a Michelin. May Michelin star siya. Which is, I think it proves naman kasi may masarap naman yung food pero I guess siguro yung customer service nila. But again, I think it's given naman na sa mga restaurant dito. Siguro kasi for us, it's a kind of rude, but for them, I think it's normal. Kasi parang ang fast-paced din kasi ng buhay dito. So even din siguro sa pagkain na gusto mong i-enjoy pero sa kanila, sige, tapusin nyo na yan, bilisan nyo yung mga customers pa kami sa labas. So ganun yung nape-perceive lang namin as rude. Pero I don't know kung sa inyo din, sa mga na-experience na. But anyway, nandito na kami. Yan, kami sa night market. Tinatawag na lang Ladies market. It's giving Divisoria. Wait lang, flip ko yung camera. Diba? Parang Divisoria or Baratillo sa mga barrio. Pag may piyestahan. Yan siya.
So maghahanap kami dito ng mga ref magnets, keychains, or mga pang pasalubong. Uy, ang ganda ng bag na to. Parang sa ano to, SM Surplus. Ito na kami sa Mongkok. Kaso pasara na yung nagliligpit na yung mga karamihan ng mga stalls Parang dito. hanggang 11 lang ata kasi sila. Pero nakabili na So kami far, ng ref magnet. yan, natawaran namin siya. Hindi namin matinag si ate. Kasi tinatawaran namin to ng 10. $10 sana isang set. By the way, ito siya. 6 sets. So bali 30 pieces ng ref magnets to. Nabili namin siya ng $12 ang isang set. Gusto sana namin $10 lang. Actually, ang initial offer niya sa amin $70 daw ang isang set. So, So, ikakwento na lang namin yung experience namin dun sa phone. So, abangan nyo yung vlog na yun. So, ngayon i-enjoy muna namin yung night market. Tapos, lilipat lang kami sa kabilang i-share street. na lang namin yung other clips for you Yeah. to enjoy. Okay, lipat lang kami sa kabilang street.